Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili ko komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Leoncia Talian. Sabi niya, Kim deserves the best. I only hope our Lord anyone who hurts Kimmy will be driven away from her. If Paolo wants somebody else, not Kim, I pray that as soon as possible that he should stay away from Kim. Kim deserves someone who is proud of her, one who is like her, who is loyal and trustworthy. Many are waiting for her to be free. Paulo needs someone who can change partner anytime, while Kim is one man woman to stay to the end despite of challenges. Yes, agree po ako sa inyong sinabi, Ginang Leoncia Talian, na deserve ni Kim Chu ng the best, no, na lalaki na kung saan talagang mamahalin po siya, iingatan, and syempre, poprotektahan. And huwag kayong mag-alala mga kakimpaw kasi nakikita ko naman po kay Paula Avellino yung pag-aalaga niya, yung concern niya, yung caring ba kay Chinita Princess andon, present. And syempre, lagi pong andyan si Paulo para makinig po sa mga hinaing, sa mga kwento ni Chinita Princess. Siya po yung bukod tanging lalaki na handa pong makinig kahit na ang dami-dami mong kwento ni Kim Cho, hindi po siya nasasawa bagkus ay nakikinig nga siya, and syempre meron po siyang payo. And syempre si Paul Avellino din mga kakimpaw ay takbuhan ni Chinita Princess pag may problema po si Kim Chu. Andyan lagi si Paula Avellino. Kaya wag kayong mag-alala, ipag-pray natin bagkus na silang dalawa ay maging matibay at matatag sa mga pagsubok na pagdadaanan po nila sa kanilang relationship. So maraming salamat sa komento, Ginang Leoncia Talian. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Life Matters. Sabi niya, didn't Pau get his shoulder injury from the 2023 Linlang series? Pau avoided being hit by JM De Guzman, who was driving the car towards him by using his shoulder and the arm, and threw himself on the ground using his shoulder and the arm to protect himself. He also hurt his same shoulder when Kimi almost hit the ground from falling hard when she accidentally fell down during their departmental game contest in What's Wrong with Secretary Kim 2024. Or did he injure the shoulder before doing those two projects? Skeletal fractures or sprains take a minimum of 8 to 12 weeks to heal. But if the same body parts keep getting injured or physically abused and tortured, the healed part can get injured again, so the body may give up after a while. Take care, Kimi and Pau. So maraming salamat sa komento, Life Matters. Wala namang sinabi si Ma'am Carlina de la Merced kung anong taon ba na-injured or nasaktan yung shoulder ni Paula Avellino. Pero I think ito ay nung time ng linlang. Tapos ngayon na-injured na naman mga kakimpaw. And hopefully nga gumaling agad ito. Kasi sabi mo nga 8 to 12 weeks pa ito, di medyo matagal-tagal pa yun, at until now ay iniinda pa yun ni Paula Avellino. So maraming salamat sa komento, Life Matters. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito ng Sabado. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa binahagi po ni Carlos Miguel na edit for Kim and Paolo Avellino. Sabi niya, masyado akong affected sa ending ng The Alibay, magjowa nga pala yung dalawa sa real life at happy together. Tama, no? Ewan ko ba kung bakit sobrang affected yung iba mga kakimpaw, kahit na alam naman natin na yan ay serye lamang, no? Yan ay wala namang katotohanan, 'di ba? Pero ang lahat talaga naman pong naiyak sa naging grand finale nga ng The Alibay. Paano ba naman kasi hindi maiiyak at maapektuhan
Sobrang gagaling po ng mga cast and syempre lalo na si Kim and Paula Avellino. Talagang madadala po kayo sa mga eksena, sa bawat iyak sa mga eksena na meron si Kim and Paula Avellino, maging ng iba pa pong mga actor at actress do'n. Sobrang huhusay, sobrang gagaling, kaya kudos po sa buong cast at bumubuo ng The Alibay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa It's Showtime ngayong araw po ng Sabado. So pre-recorded na po mga kakimpaw ang It's Showtime ngayong araw dahil sila Meme Vice at iba pang mga cast po ng kanilang entry sa MMFF ay may parade po ngayong hapon. Kaya kinakailangan po talaga na i-pre-recorded ang It's Showtime ngayong araw. At pinabalitaan din po ako na Christmas party kagabi ng mga It's Showtime host, mga kakimpaw, at merong nga nagsabi sa akin na hindi daw po umattend si Chinita Princess ng It's Showtime Christmas party. Yes po mga kakimpaw. Kagabi pa po missing in action si Chinita Princess. Ganun din syempre si Paula Avellino. So syempre mas pipiliin po ni Kim Chu yung importanteng ganap sa kanyang buhay. Walang iba kundi po ang monthsary/anniversary nila ni Paula Avellino. Sabi kasi ni Ma'am Arlene Casis, panay update ni Paula sa IG story niya. Misters, nakakadalwa na siya. Si Kim tahimik siya ngayon, alibay ba to? Kunwari si Paula ang active, tapos si Kim tahimik. At bakit wala si Kim sa party ng It's Showtime kagabi? Nagbakasyon na ba sila? Kasi tape na ang It's Showtime ngayon at balitang sa January pa ang live ng It's Showtime. So siguro nag-aalibay na po si Kim, ganon din si Paula Avellino mga kakimpaw. Deserve po nila na mag-alibay sila dahil gusto po nila ng katahimikan sa kanilang buhay. Kasi nitong mga nakaraan, sobrang gulo po ng kanilang buhay mga kakimpaw. Kaya kung nasaan man sila ngayon, isa lang po yung aking kahilingan, mag-enjoy sila lagi and syempre, pahalagahan nila ang bawat oras na lagi po silang magkasama. Meron pa nga po akong mga nababasa na tinakas na di umano ni Paolo si Chinita Princess at dinala daw sa Baguio. Well, maganda yan mga kakimpaw, di ba? Kung tinakas talaga ni Paolo si Chinita Princess kasi syempre, makakabonding po ni Kim Chu yung pamilya nitong si Paolo dyan po sa Baguio. Every year po mga kakimpaw or every end of the year, dyan po nagse-celebrate ng Christmas si Paolo sa Baguio. And masaya ako kung totoo mga kakimpaw itong ating mga instinct na si Kim Chu ay isasama ni Paolo dyan po sa Baguio. So, i-manifest na natin yan kasi kahapon pa po tahimik si Chinita Princess at hindi rin daw umattend ng Christmas party ng It's Showtime. So, kayo ba anong tingin nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.